Ilang week ka rito? Hindi ko pa po sure. Previously. Tapos, after eating, ang sumunod naman is yung province house tour sa bahay ni Mama Jean. Tapos, ayun, papakita ko sa inyo. Nag-ikot ako doon sa labas ng bahay ni Mama Jean para pakita ko sa inyo yung house tour niya. Ito ay January 17, 2024. Tapos, yun. Ito naman yung labas ng bahay ni Mama Jean. Itutour ko naman kayo sa labas. Just chilling live. How's the food? Na ni-replay ko yung clips, ngayon ko lang nakita na meron pala habang binibideo ko yun, meron pala si kuya nasa motor, nag-ano pala siya, nagsabi siya ng, "Hi guys!" Nag-hi guys pala siya sa vlog, hindi ko napansin. Ay, hindi, nung time na yun, yes, pero ngayon napanood ko yung clips, may nag-ano pala doon, nagsalita doon sa motor, "Hi guys!" Kasi nagbibideo na ako randomly, tapos may nag-ano, "Hi guys!" Tapos guys, nung makita ko yung clips na may basurahan doon, nagulat ako sa Bohol. Kasi nakita ko na nakasegregate talaga yung mga basura nila. May karton, may plastic, may mga cans. Nagulat ako sa Bohol kasi ang pagkakaalala ko sa Pilipinas, ito siguro ito sa more or less sa Manila, na pag nagtapon ng basura, halos halo-halo. Kung pa nagtapon ka ng basura sa Pilipinas, halos halo-halo siya ng kung ano yung biodegradable, yung nabubulok, cans, bote, magkahalo. Pero nung makita ko yung clip sa Bohol, nagulat ako kasi marunong sila mag-segregate ng basura, naka-separate to, dito, to. Kasi dito sa Belgium, dito talaga is parang na-practice na or nasanayan na panagtapon ka ng basura, naka-segregate eh. Hindi ka pwede magtapon na randomly or mixture lahat.
kada basura may icon, may naka-drawing na ito para lang sa plastic. Bawal ka magtapon ng iba diyan kung ang naka-indicate lang doon ay plastic, plastic lang tatapon mo doon. Kahit may papel ka, wag mo ipapasok doon. Pag nahuli ka nila, magbabayad ka ng fee, Gano'n 'yun sa pagkakaalam ko. Pero kahit hindi naman 'yun, I think parte na 'yun naging practice na, nakasanayan na talagang naka-segregate ng basura. Dito sa Belgium meron tayong basura para lang sa karton, may basura para lang sa plastic, may basura para lang sa glass. Glass as yung mga bote na babasagin. Tapos meron kaming basura para sa mga na biodegradable o yung mga nabubulok, yung mga gano'n. So, importante rin 'yun. I think very importante na, palagaan natin ang environment kasi kapag mas na or 'pag tingin ko kasi kapag gano'n mas maganda dahil mas madaling i-recycle at the same time, mas malinis at mas maganda ang ating environment kapag napa-practice yung pagse-segregate ng basura. Kaya medyo na-surprise ako dito sa Bohol, marunong sila mag-segregate. Talagang galing nun, good. Important yung pagse-segregate ng basura kasi mas na-organize yung pag-recycle at mas gaganda ang ating environment at malinis. Welcome to Bohol. Ikot-ikot lang. Ay, wala akong microphone. Ang gulo ng aking gupit, Dahil nagpagupit pa ako. Alas maayos ako dito, pero hindi naman. Ito namang clip na 'to, ito naman yung pagkatapos kong mag-ano, 'di ba, mag-ikot-ikot sa labas. Pagbalik ko, nakita ko sila ate segregate ng mga seashells. Kumbaga kina-categorize na yung mga family ng mga seashells. Ito yung ganito, family nito, ganyan. Tapos nilalagay nila dun sa design, meron silang malaki na estante na glasses, tapos dun nila kino-collect. Kasi ang kwento nila sa akin, si Kuya Daniel ay mahilig mag-collect ng mga kakaibang seashells, kumbaga. Yun, yung mga ano. Tapos may mga pamilya siya ng seashells, yung mga ganun. Tapos na ano siya, parang collection doon sa isang stante doon, pang remembrance. Tapos nung time na yun, wala, tumulong ako sa kanila para konti-konti mag-ayos ng mga segregate ng mga seashells. Yun. Alala. Pero may idea Okay, sa clip na to, I think kailangan ko i-explain. Meron silang parang libangan na laro na hindi naman siya totoong gambling. Para siyang laro na parang nagbarahan, mga gamble. Pero hindi kami naglalaro ng yung parang actual na gamble na nahala mo magano ng pera and stuff. Nalimutan ko ang tawag dun may tawag dun yung tinuruan nila ako kasi hindi nga ako marunong. Pero, natuto ako kasi nagpaturo ko paano maglaro yun. Kasi noong una, nag-observe lang ako, pinapanood ko lang sila, tini-enjoy nila yung game. Tapos sila, gano'n. So, yun.
Ang kailangan ko explain is a type of a friendly gamble kasi hindi naman sa totoong nagga-gamble para bang, naglagay sila ng coins doon para 'pag kung sino manalo kunyari sa kanya yung coins para enjoyable. Pero at the end of the day, at the end of the game, binabalik din namin yung coins, hindi namin kinukuha. Ano lang siya, nandun para lang for fun. So, parang nagge-game lang kami, gano'n, ano. Kumbaga it's a friendly gamble, hindi naman totoong nagga-gamble. Ano lang siya, for fun, for enjoy, yun. Ano, meron pa ba akong ways to explain that? Ay, 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 please that one. Ano? Bigla ako naalala guys kung anong tawag sa game na yun. Tong Eats. Yun yata yung pagkakalala ko doon. Ang laro sa game na yun, Tong Eats. So, naglalaro kami ng baraha na Tong Eats. Tapos may mga coin doon para, kunyari, para pag nanalo ka na ipon-ipon. Pero hindi naman namin kinukuha yung coins as wala namang kumukuha. Ano lang siya, nilagay lang doon for fun para ma-enjoy yung game. Tapos nandun. Parang ano siya, accessory sa game. Pero just to clarify, it's a friendly game. Hindi naman siya actual na parang nagsusugat talaga kami. Hindi kami nagsusugat dyan. Just for fun. Later. Wala pa, 5 minutes pa mag-landing. Sige. Itong video naman to, ito yung nandun kami sa airport ng Bohol. Kasi, sa pagkakalala ko, sinusunod namin yung dalawang kapatid ni Kuya Danny. Dalawa silang Belgian, galing Belgium. So, kapatid sila ni Kuya Danny, pauwi na sila sa, papunta, para na sila, susundin na namin dun sa, sa airport ng Bohol. Yun, nakikilala mo sila later on. Kasi sa Belgium, may dalawang language. It's either nagsasalita sila ng French or Dutch. Kung nagda-Dutch sila, hindi ko sila masyado makakausap kasi limited lang ang knowledge ko sa Dutch, mga basic. Tapos, kung French naman, yun, mako-converse ko sila kahit paano kasi dito, nag-add ng konting French, yun. Lahi doon. Sinalubong naman sila ni Kevin ni ate. Agad okay. Oo. Kasi bukas ipapagawa pa yung yung buwan. Sino ba yung tumatawag? Dito. The next day. Tapos, January 18, isang clips lang nakita ko at isang picture. So, I think ang conclusion ko sa video na to ay ito yung isa sa mga rest day ko. Kumbaga wala masyadong ganap, pahinga lang, relax lang, ganun. Kasi ang dami nating pinagagawa. Almost sinusulit talaga everyday may nangyayari, di ba, sa vlog. So, ito naman yung rest day. Ayan, nandun, nakita nyo sa video. Isang clip lang naman to, isang video. So, I think ang conclusion ko dyan, yun ay rest day. The next day. Itong next clip, ito naman yung na next day na to. Ito yung morning, tapos na next day. Ayun, ang ganda lang kasi ang ganda simoy ng araw, yung hangin, tapos pagpunta mo ang ganda kasi ng dining room nila kasi siya, nasa labas. Parang indoor-outdoor, pero nasa outdoor. Tapos tabi pa siya nung pool, yung may simoy ng hangin, tapos pinefer nila. Parang 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 talaga kami nasa accommodation ng hotel. Kaya nga sabi ko kay Mama Jean, yung mo, bakit parang pwede mong gawin tong parang Airbnb o kaya parang resort na hotel or something. Kasi ganun yung feel niya. Hindi pa siya resort pero isip ko baka one day kung mag-retire siya from Belgium, tapos pwede niyang gawin yung bahay niya yung bahay niya pa. Basta parang meron kaming usapang gano'n, tapos napapadadaan lang sa isip ko. Tapos nagkakaroon ako ng idea, nakikita ko, ang gaganda na, may mga opportunity dito, yung lang, gusto niya may try. Tapos, may naka-prefer ng breakfast, may simple egg, may bread, tapos may macaroni pa naman, may coffee rin, tapos ikaw maganda sugar kung gusto mo. Tapos ang ganda ng simoy ng hangin kasi
Malapit siya. May ganda rin yung mga view mo sa paligid. Tapos may pool doon. Tapos ito may garden. Ayun. Parang, parang ako nasa vacation. Okay, itong clip naman to, ito ay the next day na to. So, ano to, January 19. Ito yung mga siguro bandang early, maaga-aga ng konti. Tapos, itong entrance na to, na ang pagkakalala ko dito, nandun kami papunta sa Bohol Zoo. So, ang susunod na clips na to, bibigyan ko kayo ng tour dun sa Bohol Zoo. 60 kilos sa baboy, 1 month clear damages. Matay sa year 2050 mo sir. Preserve na lang siya full taxidermy. Tinanggal yung mga internal organ. Tapos, pagalitan ng bulak. Napiwis mong balat ko. Ang susunod na vlog, ituturo ko naman kayo sa Bohol Zoo. Why ba yan? Okay mo sir. Ito po sa loob mo sir, meron kami 16 lakh na Burmese python. Pwede hawakan mo sir kasi mga domesticated. Pwede mo buhatin yan? Hindi pwede buhatin mo. Video. Love triangle. Sinoy nyo? Hello, nag-iwan. Mas malapit. Wise old owl. Has it only got one eye? No, it's the sleeping. Sleeping eye. You gotta sleep with one eye open. For Ozzy sneaking up on him. Sayang wala akong banana. It was at this moment he knew. He fucked up. Gonna get Ryan. Do some photos.
ito naman ay quick story time. Ito yung second time ko na pumunta sa zoo na may mga butterfly. Yung first time ko kasi, noon pa yun, nung bata pa ako. Ano siya, parang field trip, pero hindi ko na matandaan kung saan. Somewhere in Manila, pero hindi ko na matandaan kung saan yun. Kasi field trip namin, marami kaming na dinadaanan nung time na yung bata ko. Tapos naalala ko, meron kami isang pinunta na parang butterfly na ganyan din. Parang butterfly garden. Tapos, malit ako, merong isang butterfly, dumapo siya sa shoulder ko. Naalala ko nung time na yun. Tapos syempre ako, wala kang imagination ng bata ko. Sinusubukan ko ay gano'n. Para kung gusto niya, lilipat siya dito. Parang ano gano'n. Pero nung ginanong ko na, hindi na. Lumipad na lang siya. So isang magandang memory yun nung bata ako na pumunta kami sa isang butterfly garden. Tapos lahat, sa aming mga grupo nandoon, isang butterfly lang ang dumapo sa akin. Nandito pumunta siya sa shoulder ko. Sa ulo, sa ano ko ba, sa buhok? Hindi, pagkakalala ko sa shoulder siya dumapo. Tapos, syempre, imagination ko, ginanong ko yung kamay ko, binisip ko baka pwede siyang, yung imagination, nilipat yung butterfly dito sa finger, pero hindi naman nangyari. Yun. Tapos, ito naman, sa video to, nasa isang, kami, zoo na may, parang, special lang, para lang sa mga butterfly. Tapos, dito, nakikita mo sa video, hindi siya basta normal na butterfly. Malalaki siya, as in, malaking butterfly. Pero yung pinunta namin ng bata ko ng field trip na mga butterfly, maliliit lang siya parang gano'n ang kaliit na mga butterfly. Yung dumapo sa akin, ganyan ang kaliit. Pero doon sa pangalawang pagpunta ko sa Bohol dito, yung mga butterfly nila, hindi maliit. Actually, medyo malaki. Malaki sila, parang ganyan, umaabot na rin ng isang ganyan kalaki ng konti, mga kamay, ganyan. Wala ka yung mga butterfly nila dito. Yun lang, quick story time. So, back to vlog. Tagal naman, wala na. Spread niya pa niya. Sobrang pinakamalaki kasi laki siya ng eagle doon sa kabila, guys. Ganda ng ilalim niya, guys. Wait lang. Alam, isa na siya. Ito. Dami, paling yung malka white. Apple to guys, so yan. Ngayon guys, makikita niyo kung paano ko ito papaamo. Kilala niyo si Ging, Hunter x Hunter. Basta lang, hindi ganun kadalas lagi last. Lagi mo ilap yan. Mailap to ma'am. Try lang, try. Try lang. Bakit gan? Sabbal pa ako. Wow! Ayun o. Uy! Wala na, pinalayas mo. Okay, nice run. Hindi kaya ng iyong nen. Okay, one, two, smile. Okay, naka-thumbs up. One, two, smile. Ayan, happy pose mo. Picture kita. Sige. A few moments later. Dayo mo naman na.
explain to. Kasi, meron ka nung, di ba, meron kasi isang lugar dun sa Bohol na parang, kilala siya parang parang Instagrammable yata or picturist. Nasa gitna siya ng kalsada, tapos may mga puno, design, gano'n. Eh, wala lang. Naisip lang namin gumawa ng isang, parang yung to sa TikTok na may video tapos ita-transition nyo. Yung gano'n. Pero yung akin, hindi maayos. Kasi, bumunta lang ako doon, tumalon, gano'n lang. So, hindi na na-edit yun. Ang reality, hindi siya na-edit, hindi siya na-transition. So, ganyan lang siya, naging raw video. Supposedly, gagawin sana siyang parang TikTok na video or something. Pero hindi na natuloy. Wala namang ang gagawin ko sa video ko, tumalon lang ako doon. Ano sense nun? Gusto mo galing gano'n? Yung susunod na clips, yun naman yung sunod namin itinerary after nito. Pumunta naman kami sa Chocolate Hills ng Bohol. Makikita nyo ang Chocolate Hills ng Bohol. So, yun. Pakita ko sa inyo video. Sabi ko, ikaw lang naman hindi na pwede mag-asawa kasi ang pangit mo na. Napipikot yan. Napipikot ko yan. Ano din kasi yun? Tapos, ang ating next tour is Chocolate Hills ng Bohol. Papakita ko sa inyo yung tour. Papunta dun nung pumunta kami sa Chocolate Hills. Sabot sa imo. Yan lang. Okay. Wala pa ka nilot og dressing sinas. Para sa ilang color ba? Continue lakad. Dali. Basta si mami ni mo. Lugay lang itong mas. Tara. Pagod na si Jacob. Landscape mo na lang kasi haba niya. Yung paano fast forward. Nadadian ko. May mayat ito yung yung tikwada mo. Hinihingal na si girl. One eternity later. Paikot na. Sky of faded denim blue, pink petals along the tide, warm light in the afternoon, a memory